Wala. Oh, bailan ka, wala pa na Briano. Oh. Naglutaw. Naga-swimming. Tugnaw mong gali, no? Dali, dabo tao. Ganit, oo. Dabo tao. Ball. Gusto yung ball. Okay kada. Idusok ta ka? Idusok ta ka? Ako idusok ta ka kaya idawaton mo ko. Thank you. Thank you. Tertinggi na linan ta ba? Alom dalom. Are na ang mga taga Suba. Ang mga taga Suba. Si Inday, hello. Hi, Day. Hi, guys. Hello, babay na sa Suba? Babay Suba. Bye-bye. Nag-river kami. Lakad kami ni Inday sa river. Oh, maapir tanay. Ano, isang camera dito. Maapir ta aper. Anduk. Ambum. Sugod. Align. Align. Appear. Okay. Bye, guys. Cute ka ba? Bye-bye. Bye, guys. Nanamit na camera dito mo. Mapagwapa kay Neighbor sa likod. Tapos na paligo. Tapos na kami paligo. Balik sa Suba. Yan guys, ang river. Super laki ang river. Yan. Then mga tao doon, no? Daming tao. Tricycle. And up there too. Yan. Nakapaligo na kami guys. Uwi na kami. Mike Tebos, tapos kita. Gimana? Aduakan mga ayaw mo, pitusin pa rin pa. Tapos kita, pira. Gimana siya naman eh. Good morning everybody. We are here in Robinson's Mall. But we finished. Because I forgot to vlog. Finish na guys. And then dulong ating camera. Tara. Sina. Tara. Yan guys. So, angel wings. Tara. Oo. Dito. The place here that we eat, wala na guys. And ato naman ang nag-replace sa kanila. Yan. So siguro at night time here, people will come. Oo. To. Yan. Sa Robinson's. It seems like all the shops have disappeared. So, used to be a Korean shop there. oh, wala na guys. Yung mga shop dito, wala na guys. Medyo tapos na sila. Sa likod tayo ng nag-park ng sasakyan. Yun, park si Pinky sa likod. Uy. Grabe ka bilis sa iya ba?
kami nag-park. Nandito si Pinky. Si Daddy ang nagda-drive. Papa Robinsons kami guys. Si Daddy na nagda-drive sa aming dalawa. Which is really good. So, ayan. Andyan si Angel Wings. Oh. Kunin muna natin ang susi. Ayun. Bigay natin ang susi kay Daddy. Hold. Because Pinky has got a bag too. I might think bag din siya guys, si Pinky. Ayan, nagpaano kami ng susi pero hindi namin nakita, so we have to go sa SM daw, magpakapi kami ng susi. Ayan. And then andyan si Dad. Okay. Pinky. Daddy. Si Pinky. Ganda ng chairs namin guys. See, our chairs looking good. Ayan. Oh, si Daddy may lagyan na ng bag niya guys. Oh. Very good bala ang idea nito guys. Very, very good. So, ito nga eh, pwede natin malagay yung ano natin dyan. Tissue. Yan o. Yan, tissue dyan sa taas. Tapos ito, basura natin to. Ano natin later. Yan. Woohoo! What are they? Nice. One of these days I'll be a professional again in the Philippines. Oo. Professional na kami guys. Oh, sa Australia. Professional na yung formal. Professional Okay in the guys. Philippines. Adto na kami guys. Alis na kami for home na. Bibili lang kami ng kailangan sa shop and then off na tayo. So, let's go. Zago. Unilabia. Naproxen sodium is the generic name of Scalab. If symptoms persist, consult your doctor. It's good to see many cars. Ta-da! Surprise. Ayan. Okay, very good. Apat. So guys, nasa bahay na kami. As you can see, na dito na tayo sa store. Naglagay ako ng electric fan kasi talagang mainit siya guys. Kaya lang mahirap pag nagbablog. So ito yung binili namin na ano guys, yung emergency light sa ano lang to guys, sa Shopee I think. So ayan. Nalimutan ko na magkano pero murang-mura lang talaga siya, mga 80 peso plus. So ayan siya, maliwanag siya. So, kailangan talaga namin ng maraming, ayan, see? Good. Maraming emergency lighting kasi para hindi tayo maubusan. So, bumili kami nito ni Daddy ng mga soft drinks. Ayan. Dumaan kami doon sa binibilhan tapos sinkarga lang namin sa boot ng sasakyan. Maito pa. So, dadalhin ko doon sa taas. So, ibalik ko na guys ang electric fan kasi masyado nang mainit.
para ang store natin maano naman, cool down a little bit. So yan na siya. Tapos maging busy na naman ako. May delivery ako from Shopee. Ihatid, ilalagay ko lang yun sa sasakyan kasi para yun sa car. So I shall see you guys a little bit later. Met my new necklace. Ayan. Binili ni Daddy kanina kasi wings, angel wings siya guys. So nagmatchy-matchy sa channel natin sa YouTube at saka yung charity work natin na Angel Wings, pangalan ng store. Puro na sila Angel Wings. So, ayan. Okay guys, we'll see you in a bit. So guys, dito tayo. Maglinis tayo nito guys kasi marumi na siya. So mga 3 weeks siguro hindi ako nakapag-visit here to clean. So ganyan siya guys. Kasi dapat ang mga ito guys, nililinis talaga siya almost every other day. Wipe lang naman siya guys. O diba? Marami kasing nilalagay ng mga pagkain, nahuhulog yung mga dumi. So, ayan o. So, sa inyo na may mga refrigerator, alam nyo to guys, kasi dapat hygienic siya. Hindi lang napasok ka lang ng pasok ng pagkain kasi refrigerator, diba? So, dapat maglinis-linis din. Ilan ang refrigerator sa bahay namin? 4. Isa sa amin ni Daddy sa 2nd floor. Isa sa 3rd floor. At isa dito. Saka isa sa shop. So, ayan. Dapat malinis siya, guys. Hindi siya pinapabayaan. Kasi, syempre, na-whirlpool tayo sa ginagawa natin everyday. Tapos, pag may mga ginagawa tayo everyday, pagdating sa bahay, Facebook na ang hinaharap natin. Wala na tayong time maglinis ng bahay. So, the same routine ang nagagawa natin everyday. Ayan. The same routine ang ginagawa natin everyday. Tapos minsan, nalalagpasan natin. Ayan. Ganyan talaga. Pag may gumagamit sa area, hindi mo talaga ma-aware na maging dirty siya. So, you just have to keep an eye on it. Ayan. Malinis na. 2 minutes. Yun lang. Pero yung mga nalalagay na mga siya guys, yung tinatawag. Nalalagay na mga sugar, mga ganun. Mahirap talaga yan. Ayan. Kasi nagdi-drip. Pero pag nalinisan mo na siya guys, okay na din siya. Hindi na siya maging bother. Tingnan mo. Yun, okay na. Malinis na siya, guys. Yung mga ito, binibigyan ko rin ng wipe. Kasi parang hindi lang siya magdikit-dikit. Malinis siya, hygienic siya. Kasi may mga linalagay tayo ng mga tulad nito ng medicine, you know. Dapat sila, hindi sila contaminated. Ayun. Sa trabaho namin ganyan, mag-explain sa amin about contamination. Ang contamination ang dapat i-stop para yung isang bagay hindi mag-contaminate sa isang bagay. Yan ang nakuha ko, nagtatrabaho ako sa factory, yung hygiene. Very strict sila sa Australia. Ayun. Tapos yung kinuha mo na cloth, huwag mo na ibalik doon. Hugasan mo na yan. And then, you can use again. Pero hugasan mo muna. Hindi mo sila magamit. The same ba guys. Yan. Dapat hugasan muna sila para magamit sila. Yan. Minsan nagmamadali tayo sa loob ng bahay, paggawa ng mga trabaho natin. Pero, never tayo nagmamadali pag naka-Facebook tayo. Hindi lang natin na-realize ang Facebook natin. Magkuha siya ng 4 hours ng ating time na hindi tayo nakagawa. Yung mata natin nasasaktan tapos napapagod. Katawan natin pagod kasi pagka umaga hindi ka nakatulog ng mahimbing, then you go again. Whatever yung gagawin mo. Yung bahay, it's very dirty. Kasi hindi mo na napapansin kasi nakatingin ka. Paano ka mag-work ng housework kung nakatingin kang ganun? Dapat talaga hindi ka nakatingin sa screen. O, diba? So, yan. Kaya marami sa atin na mga
katulong na hindi na nagagampanan yung mga gawain sa bahay kasi nagpi-Facebook na sila. Tsaka syempre yung mga amo, galit na rin kasi nag-hire sila ng TikToker instead of housekeeper. Yun. So, hindi na rin maganda. Yan ang ating tatandaan kung ano ang applyan natin. Nag-apply ba tayo as a TikToker o nag-apply ba tayo as a housekeeper na may sahod na for 6,000 a month. Ang TikToker wala namang sahod. So consider lang. Pag ang trabaho natin ay sa loob ng bahay. Kaya maraming umaalis na nalaman ko na ng mga housekeeper kasi hindi sila makapag-TikTok. Pero may sahod sila. Minsan, inuutang nila yung sahod nila in advance. Galit sila kasi hindi sila makapag-TikTok. Pag magtrabaho ka sa mall, magtrabaho ka sa mga shops na ganyan, mag-earn ka 450 a day. Pero hindi ka makapag-TikTok. Telephone are not allowed. So, marami din sa kanila umaalis kasi hindi sila makapag-TikTok. They prefer na wala na lang silang trabaho basta makapag-TikTok sila. Tapos guys, yung mga telepono naman na ginagamit, sira. So, na-realize nila pag wala na silang trabaho, wala din pala akong magandang telepono. So, mag-utang-utang na yan guys ng pambili ng telepono. Tapos, hindi rin babayaran kasi wala siyang trabaho. Marami akong natutunan dito sa Pilipinas. I learned so much dito sa life. Sa Australia, iba kasi. Focus nila talaga yung buhay nila. Ang mga may trabaho, focus nila talaga how to create a better future. Although na ang future nila guys sa Australia maganda na. May mga pension sila kahit hindi sila magtrabaho. Free ang healthcare. Pero nagtatrabaho pa rin at sumisikap pa rin. It's amazing ang comparison, di ba? So ganyan. Maano natin yun maskip. And then, ang gawaing sa loob ng bahay, we turn to repeat what we do. Tapos hindi na tayo dumadayo sa hindi natin nagawa na gawain. Hindi na yan natin iniisip. Kahit nga bed sheets, hindi na nalalabhan. So, ako, sa akin, bed sheets, once a week, dapat lalabhan mo siya. Although na naliligo ka rin before you go to sleep. Pag sumubra na yan dyan, wini-waste mo lang ang araw sa Pilipinas. Kasi maganda maglaba dito. Dry agad. Ano lang guys, fighting spirit lang. At saka, ang na-notice ko talaga, ako nagba-vlog ako ha. So, kailangan ko talaga mag-vlog. Kailangan ko mag-edit. So, pagkagabi yan, ang time ko na dapat i-edit ko na sila. Kasi, hindi nga ako maka 7 days na vlog. Kasi, hindi ako nakapag-edit ng mabuti. So, hanggang 5 days lang ako. Minsan, 4 nga lang yung kaya ko eh. Kasi, may ginagawa din ako. So, ayan. Wala tayong malaking kinikita, sa YouTube. So, iniisip ko, basta mayroon lang ako ma-share na totoo na nangyari sa buhay ko. The rest, I really have to look after my life. Importante kasi may bahay tayo na mauwian na hindi naman super prinsesa, pero at least comfortable tayo, 'di ba? Ang tinatawag na comfortable, ikaw na ang magbigay ng meaning diyan. Kung saan ka komportable. Kung komportable ka sa bahay na bamboo, yung sahig na pinapasok ng lamok sa gabi, dyan ka, di ba? So, iba naman yung comfortable naman ng ibang tao, di ba? May maintenance naman yun. Tulad ng bahay namin, cute, may maintenance, yun. So, anyway, today, nakapagbayad na tayo ng Sineco natin. So, 1 to go na lang. Nakapagbayad na rin ako ng tubig at saka yung wifi. So, complete na tayo this month. Next month na naman ang titirahin natin. O, diba? Ganyan lang, guys. Kaya, sa ganitong household, kailangan mo talaga reliable na tao na accommodate ng mga kailangan. Ako, okay na ako once or twice a week na help. Okay na ako kasi ako na lang the rest. Diba? Okay na ako niyan. So, dumating kami ni Daddy. Si Daddy na nagda-drive ng ng pink van. So, very happy kami kasi nakalabas-labas na kami with the car.
Tapos, yung kailangan namin gawin, nagawa namin. O so, nag-drive siya, nakabayad kami ng Sineco kasi wala kaming bill last month, nag-public holiday. So, pinuntahan talaga sa office. So, nagda-drive na si Daddy. Very good. Ayun, marami kaming na-achieve. You know, akala namin we don't need it. Pero nung nandyan na siya, nagagamit din siya, guys. Nakapag-road trip kami, you know, ganyan. It's good. So, guys, ito na ang laman ng parcel na to. Ito, yan, para sa sasakyan. Ayan, and then, para sa bahay. So, ito po yun, and then ito. Yan siya, guys. Buksan natin yan. Thank you for watching. Bye-bye now.